Magandang araw sa ating mga manonood, sa mga kapatid. Sana ay datnan kayo ng pag-aaral na ito na nasa mabuting kalagayan at sa mabuting kondisyon. Purihin nawa ang ating Panginoon na tayo mga buhay pa sa araw na ito. Ang ating pong pag-aaralan ngayon, mga kapatid, ay itong nakasulat sa 1 Timothy 4:1. Pinakamagatan ko po itong ang tumalikod sa pananampalataya ay nawawala ba ang kaligtasan. Marami po kasing nagtuturo na ito daw po ay mga mananampalataya na tumalikod. Kung totoo po ang sinasabi nila, atin pong pag-aralan para malaman po natin. Ano po ba ang sinasabi, mga kapatid? Puntahan po natin yung talata para malaman natin. Ito po ang sinasabi, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat sa mga aral ng mga demonyo sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hinirohan ng kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Makikita naman po natin dyan na sa huling panahon, Espiritu na po ang nagsasabi, iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. So yan po, may ebidensya na ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. So ibig po sabihin na yung iba nawawala ang kaligtasan. Totoo po ba ito? Ngayon po, mga kapatid, tanungin po muna natin, sino ba itong si Timoteo? Para ating po malaman ang background. Ngayon po, ito po si Timoteo, mga kapatid, makikita po natin dito sa Acts 16 verse 1 hanggang 3. Ito po ang sinasabi, at siya'y naparoon din naman sa Derbe, tulad na si Apostol Paul, at sa Listra, at naroon ng isang alagad na nangangalang Timoteo. So ito pong andun po si Timoteo na siya po'y anak ng isang Hudiyang sumasampalataya. So ito pong si Timoteo, ang nanay po niya ay Hudiya. Datapwat Griego ang kanyang ama. So Griego po, ibig sabihin parang hentil. Siya'y may mabuting patotoo ng mga kapatid na nangasa Listra at Iconio. So, alagad na po itong si Timoteo, believer na. Ngayon, iniibig ni Pablo na sumama siya sa kanya at kanyang kinuha siya at tinuli. Nakita po natin muna, mga kapatid, na siya'y tinuli ni Pablo. Although Hudiya ang kanyang nanay, siya po ay hindi tuli. Ibig nga po sabihin, dahil Griego din ang kanyang ama, mas na nag nag na nangunguna yung sa lahi ng kanyang ama. Kaya hindi po siya tuli. Maaari rin po na hindi po siya hindi po niya alam yung mga utos o hindi po niya pinapractice ang kautusan ni Moises. Bakit po tinuli ni Pablo? Dahil po sa mga Hudyo na nangasa mga dakong yaon. Alaman naman po natin na ang mga Hudyo ay istrikto. Kaya po siya ay tinuli, hindi dahil para sa ikaliligtas niya, dahil nga po siya ay alagad na, tinuli siya dahil sa mga Hudyong nangasa mga dakong yaon. Sapagkat malalaman ng mga lahat na ang kanyang ama ay Griego. So to be able to preach po sa mga Hudyo, ay kailangan siyang tinutuliin ni Pablo para makasalamuha at hindi dahil sa para iligtas, upang dahil maipalaganap nila ang salita ng Diyos. Yan po ang si Timoteo. Siya po ay
may inang sumasampalataya at gayon din may Griego siyang ama. Hindi siya tuloy nung mga panahon na yon, ngunit tunuri siya. Ibig sabihin nga po, hindi siya pinapractice yung kautusan ni Moises o kautusan ng Diyos. Ngayon po mga kapatid, saan po siya iglesia nagturo si Timoteo? Alam po natin na kasama siya ni Pablo. So, maaaring napuntahan niya lahat ng mga napuntahan din naman ni Pablo. Pero particular po sa sulat niya kay Timoteo, ano po ang sinasabi? Sa 1 Timothy 1:3. Alam po, Timoteo po ang ating pinag-aaralan. So, dito po natin kunin muna. Kung paanong ipinapanahid ko sa iyo na ikaw ay matira sa Efeso nang pumaparoon ako sa Macedonia. Bakit po? Upang maipagbilin mo sa ilang tao na huwag magsipagturo ng ibang aral. So, isa po sa sulat na ito, ang intention po ni Pablo ay upang patuloy siya mag-stay sa Efeso at ipagbilin sa ilang tao na huwag magsipagturo ng ibang aral. So, ito pong sinulat sa kanya ni Timoteo ay ituturo po ni Timoteo din naman sa Efeso. Ano naman po ang sinabi ni Pablo sa mga Efeso nung siya nangangaral pa? So, ano ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Efeso? Mababasa po natin ang istorya dito po sa Acts 20. Dito po si Pablo ay papunta sa Jerusalem. Pero nag-stop over po siya at sa verse 17 ng Acts 20, makikita po natin dito at mula sa Mileto ay nagpasugo siya sa Efeso. At ipinatawag niya ang mga matatanda sa iglesia. So, nagpasugo po si Pablo sa Efeso at pinatawag yung mga matatanda, mga elders. At nang sila'y magsilting sa kanya, ay sinabi niya sa kanila, nalalaman nyo na mula ng unang araw na ako ay tumungtong sa Asya, kung paanong ang pakikisama ko sa inyo sa buong panahon. Nagsabi pa po siya, nagkwenta po siya kung paano siya nangaral at anong pinangaral niya. Tatalon po tayo sa 29, kung saan sinabi niya, si Pablo pa rin po yung nagsasabi nito, aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. So may mga papasok po sa iglesia ng mga lobo at magsisilitaw sa mga kasamahan. Nakapasok, kasamahan nila, dininyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. So ito pong mga ganid na lobo na magpapasok ay maghihikayat sa mga kasamahan sa iglesia upang magdala din naman ng mga alagad sa kanilang hulihan. Kaya nga kayo magpuyat na alalahanin sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikad sa gabi at araw ng pagpaalala sa bawat isa sa mga na may pagluha. So, pinaalalahanan po ni Pablo nang sa loob ng 3 taon itong mga Ephesians tungkol sa mga papasok na ito at magsisilitaw sa kanila. Ngayon po mga kapatid, alam po natin ang background ni Timoteo at gayon din kung saan ito sinulat at ano ang pahayag nila na may mga kapapasok sa mga ganid na lobo. So, mga kapatid, sino itong mga lobong ganid na papasok sa iglesia? Una po mga kapatid, basahin po natin itong Galatians 2:4. Ang sinasabi po rito ay ganito mga kapatid, ating puntunghayan at basahin. Ito po ang sinasabi. At yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim na nagsisipasok na lihim upang tiktikan ang aming kalayaan
na taglay namin kay Kristo Jesus upang kami iligay nila sa pagkaalipin. So, meron pong hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim. So, meron po sa loob ng iglesia na nakapasok ng lihim upang tiktikan ng aming kalayaan. So, sa loob po ng iglesia, alos sa kay Paul, sa Galatians 2:4, may nakapasok nga po sa iglesia ng lihim. So, ano pa po mga kapatid? Itong mga nakapasok na ito. Sa Jude 1:4, mababasa po natin na isa pa rin po itong mga nakapasok na lihim na sinabi na hindi tunay na kapatid. Kung inyo pong tutunghayan, sa isang chapter lamang po ang Jude. Isang chapter lang. Kaya puntahan po na itong verse 4. Ito po ang sinasabi mga kapatid. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinilaga ng una pa sa kahatulang ito. Mga di banal na pinalitan ng kalibugan ng biyaya ng ating Diyos na itinatatwa ng ating iisang guro at Panginoong Hesukristo. So maliwanag po mga kapatid, mayroon po mga nagsipasok ng lihim. Ito po yung mga di banal. So ano pa po mga kapatid? Meron din pong mga bula ang guro. Kung inyo pong napanood ang aking video tungkol sa 2 Peter, ito po ay sa video na ito ay mapapanood nyo po kung ang buong presentation tungkol sa 2 Peter. Pero isasama po natin sa presentation na ito dahil isa po ito sa mga nagsipasok sa iglesia. Ito po 2 Peter 2:1 hanggang 2. Kung ito pong babasahin, ito po ang sinasabi mga kapatid. Ngunit may nagsilitaw dinamang sa bayan ng mga bulaang propeta, kung ito po ay sa bayan ng Israel, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro. Kung may lumitaw po sa Israel ng mga bulaang propeta, dito rin po sa church, sa loob ng iglesia, ay mayroong lilitaw na mga bulaang guro. Yun nga po ang sinabi naman ni Pablo sa Acts, na mga papasok sa lihim ng mga makakapahamak ng mga hidwaang pananampalataya. So magpapasok po sila ng mga doctrines na nagkakaroon ng hidwaan sa pananampalataya. Lihim po nilang ipapasok yung doctrine na yan, na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. Tuloy po natin sa 2. At maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay. So may magiging mga kasama pa itong mga bulaang guro na ito, na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Pagsasalitaan pa nila ang daan ng katotohanan. So maliwanag mga kapatid, meron pong nakapasok sa iglesia na hindi tunay na kapatid, mga nagsipasok ng lihim, at din ngayon di mga bulaang guro. Bilang patunay pa nga rin po mga kapatid, ituloy po natin dito sa sulat sa Revelation o sa pahayag sa 2:20, kung saan sinabihan ng church ng Thyatira. Ano po ang nangyari sa church ng Thyatira? Kung inyo pong babasahin mga kapatid, yung church po noon, panahon na yon, datapwat mayroon akong laban sa iyo. Yun nga po yung church at Thyatira, na pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel, na nagpapanggap na propetisa, at siya'y nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na ihain sa mga Diyos-Diyosan. So ito po church at Thyatira
Meron po diyan na babaeng si Jezebel na nagpapanggap na prophet at siya'y nagtuturo at humihikayat pa. So, may nagtuturo po sa loob ng iglesia, mga kapatid, tulad nga ng ating napag-aralan. Meron diyang mga hindi tunay na kapatid sa Galatia 2:4. Meron din naman nagsipasok ng lihim sa Jude at mga bulaang guro sa 2 Peter. At gayon din bilang patunay sa Tiatira, meron na nga pong bulaang tagapagturo doon si Jezebel nga po. So ito po yung mga ganid na lobo nakapasok at magsisilitaw na may mga kasama pa sila. Ito'y hindi mga tunay na kapatid. Kasama ba ito sa igloob ng iglesia? Maliwanag po mga kapatid. Sila po'y mga nasa loob na ng iglesia at nakapakinig na ng mga ng daan ng katotohanan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus sa ikaliligtas. At mga kapatid, makikita natin sa 2 Peter 2:13, yun nga po yung pinag-aralan natin ng mga bulaang guro, na itong mga bulaang guro na ito na nagbabata ng masama na kabayaran ng gawang masama, palibhasa'y inaari nilang isang kaligayahan ang magpakalayaw kung araw ang mga dungis at kapintasan na nagpapakalayaw sa kanilang mga daya samantalang sila'y nakikipagpiging sa inyo. So kasama po ito at nasa loob po ng iglesia. Kasama ng mga mananampalataya samantalang sila'y nakikipagpiging sa inyo. At gayon din sa Jude, nga pong ating binasa, itong mga bulaan guro na nakapasok na lihim, yung mga magtatatwa sa ating Panginoong Hesus, ang mga ito'y pawang mga batong natatago sa inyong piging ng pag-iibigan. So kasama po ito mga kapatid, noong mga panahon ng mga Kristiyano. Kung sila'y nakikipagpiging sa inyo, mga pastor na walang takot na nagpapasabsab sa kanilang sarili, mga alapaap na walang tubig na tinatangay ng mga hangin, mga punong kahoy sa taginaw na walang bunga, na makalawang namatay, na binunot, pati ugat. So, ito pong mga ito, although kasama po nila sa church, nasa loob po ito ng iglesia. Wala po itong mga, hindi po ito banal. Ito po yung mga bulaan, mga nagpapanggap. Yan po mga kapatid. So, maliwanag po sa loob, mga kapatid, sa loob ng iglesia, ito po ating tatandaan, sa loob po ng iglesia ay meron po talagang tunay at banal na mananampalataya. Huwag po natin kalilimutan na bilang paalala nga po ni Pablo sa Efeso na 3 taon niyang pinapaalalahanan sila na may mga magpapasok ng lihim. Ito yung mga pumasok ng lihim, mga bulaang guro. So kung yung pong sinulat, balikan po natin mga kapatid, yung sinulat ni Pablo kay Timoteo, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat sa mga aral ng mga demonyo, sa pamagitan ng mapupiimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hinirawan ng kanilang mga sariling buddhi ng waring bakal na nagbabaga. So mga kapatid, ito pong ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Sino ang magsisitalikod sa pananampalataya mga kapatid? Sino sila? Puntahan po natin itong 2 Peter mga kapatid. 2:20-21. Ito po ay diniscuss ko sa isang video at kung inyo pong magkaroon po kayo ng oras, sana po panoorin nyo. Ito po ang sinasabi ating pong tunghayan
tungkol po doon sa mga bulaang guro, na nasa verse 1, ito na ating pinag-aralan, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ito po yung mga kasama nila sa piging nila, kasama nila. Ito yung mga bulaang guro na pagkatapos na makatakas, hindi po yung makatakas na nakasama na nga po sa church ando na sila ay muling mahalubiluhan at madaing niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Tuloy po natin. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakilala ang daan ng katuwiran. Nakapasok na po, kahit pumasok pa sila ng lihim sa church, nandun na sila, ang turo po ng mga apostol ay ang daan ng ating Panginoong Hesus. Siya po ang daan ng katuwiran. Nakilala nila yon pagkatapos silang makilala ang daan ng katuwiran. Kaysa pagkatapos na makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na binigay sa kanila. So ito po yung mga tatalikod. Ito po yung mga bulaang guro. Ito po yung mga pumasok na lihim. Ayon po sa ating binasa. Sila po yung tumalikod. Ngayon po mga kapatid, tuloy natin. So, ito po yung mga bulaang guro na nagsipasok. At mga kapatid, tuloy natin sa itong ating pag-aaral. Ito po mga kapatid ay hindi sa atin. Bakit po natin nasabi sa hindi sa atin? Basahin po ito natin 1 John 2:19. Bakit po natin nasabing hindi sila sa atin? Ito po ang sinasabi naman ni John sa mga nakapasok pa nasa loob ng iglesia at lumabas. Sila'y nagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Bakit po sila lumabas? Sila'y lumabas, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. So kung sa atin sila, nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. So, itong iba na magsisilabas o tatalikod sa pananampalataya ay hindi po tunay na Kristiyano. Sila po itong mga bulaan, naakay ng bulaan. Sila'y nagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Maliwanag po ang sinabi diyan. Sapagkat, ito po, kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. So maliwanag po mga kapatid. Ito pong sinabi sa 1 Timothy 4:1-2 ay hindi po sa atin. Sila pong ang tumalikod po dito. Ito pong mga bulaang guro na hindi sa atin. Nakasakasama ng iglesia. Kasama sa iglesia, nakipagpiling sila, nakikinig sila sa turo ng mga apostol. Nakikinig sila sa turo ng tunay na daan. Pero hindi sila magsisilabas dahil hindi sila sa atin. Yan mga kapatid. Kaya mga kapatid, atin pong alalahanin at pakatatandaan ang iglesia po sa panahon noon, maaaring sa panahon din ngayon, ay binubuo po ng tunay na mananampalataya at banal. At meron pong mga nakapasok ng lihim na mabulaang guro. Ang tunay po na mananampalataya ay hindi aalis o tatalikod sa pananampalataya. Sila'y mananatili
dahil sila'y sa atin. At itong sinasabi sa 1 Timothy 4 na sila'y tatalikod, sila itong nakapasok ng lihim, mga bulaang guro, at gayon din sila'y tatalikod o aalis dahil hindi sila sa atin. Yan nga po yung ating binasa sa 1 John 2:19. Sapagkat kung sila'y sa atin, makagsipanatili sana sila. Yan po mga kapatid ang pag-aaral natin sa 1 Timothy 4, verse 1 to 2. May part 2 pa po ito, tungkol naman po sa aral ng mga demonyo. Ngayon po, search po natin ang ating sarili na sino ba ang ating pinananampalatayanan? Nananampalataya ba tayo na si Jesucristo ang siyang tunay na tagapagligtas at siya lamang? May mga guro po ngayon na nagtuturo na nagdadagdag na kung ano-ano pang mga ipinagbabawal at kung ano pang dapat iwasan upang maligtas. Ito po ay masasabi natin, mga kapatid, na ating pag-ingatan at ating saliksikin. Kung ito ba ay ayon sa pananampalataya na ibinigay ng mga apostol, na itong ang ating tagapagligtas lamang ay ating Panginoong Hesus. Siya lamang po ang maaaring magligtas sa atin. Hindi po natin, ika nga po sa Efeso na sinabi, hindi sa pamamagitan ng inyong gawa kayo'y naligtas, sa pamamagitan ng biyaya. Sa biyaya po at hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Yan po ay biyaya ng Diyos, binigay ng Diyos at ginawa ng ating Panginoong Hesus. Sa kanyang katuwiran, tayo'y magiging matuwid. Siya po ang magliligtas sa atin. Kaya po, sa mga hindi pa po, mga mananampalataya, ini-encourage ko po kayo na i-put yung trust natin kay Jesus Christ na siya lamang ang makapagliligtas sa atin. Siya lamang ang daan, katotohanan at buhay. Hindi po magagawa ng mga pagbabawal ng kung ano-anong turo. Siya po ang tumubo sa atin at siya ang mapagliligtas sa atin. Sana po natuto kayo kahit paano. At kung natuto po kayo, please click subscribe para po sa susunod pa mga video. And please share po ito sa iba upang matuto din po naman at maalaman ang mga bagay na ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at God bless everyone. Salamat po.